Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, muli sa Adrian Bernales ng Bahad Street ang aking daily devotion. At ngayon pag-uusapan natin ay the strongest man's weakness as Samson at ating Bible verse mula sa Judges chapter 14. When he returned later to marry her, he turned aside to look at the lion's carcass, and in it he saw a swarm of bees and some honey. Nakalagay sa Judges chapter 14 verse 8. Si Samson mga kapatid ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na tao sa Biblia. Pinili siya ng Diyos upang simulan ng pagliligtas sa Israel mula sa mga Philistines. Mula pa sa kanyang pagkapanganakan, siya ang tinalaga bilang isang Nazarite, isang taong hiwalay para sa Diyos. Pero kahit napakalakas si Samson sa physical na aspeto mga kapatid, may kita sa Judges chapter 14 na mayroon siyang malaking kahinaan sa kanyang karakter. Ang kwento niya ay isang paalaala na ang tunay na kahinaan ng tao ay hindi sa katawan, kundi sa puso at desisyon. Una din ay weakness in desires. Sa simula ng Judges 14, nakita ni Samson ang isang babaeng Philistine at agad niyang sinabi sa kanyang mga magulang, I have seen a Philistine woman, now get her for me as my wife. Tayo sa Judges chapter 14 verse 2. Hindi niya pinakinggan ang payo ng kanyang mga magulang. Hindi rin niya isinaalang-alang ang spiritual consequence ng kanyang desisyon. Ang kanyang desisyon ay nakabase sa kung ano ang nakita gusto niya, hindi sa kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Misa kasi mga kapatid, ang pinakamalaking kahinaan natin ay mga desisyon na hindi natin kinokontrol. Pangalawa, weakness in self-control. Sa kwento ng leon at ng pulot-pukyutan, kumuha si Samson ng honey mula sa loob ng patay na hayop para sa isang Nazarite. Ito ay isang paglabag sa kanilang vow na umiwasan ng patay na bagay. Ang pangyayari nito ay tila maliit, pero pinapakita nito na unti-unting binabaliwalan ni Samson ang mga hangganan na ibinibigay ng Diyos. Kadalasan ang pagbagsak ng isang tao ay hindi nagsisimula sa isang malaking kasalanan. Nagsisimula ito sa maliit na compromise na paulit-ulit na ginagawa. Pangatlo, strength without character is dangerous. Si Samson mga kapatid ay may lakas na kayang pumatay ng leon gamit ang kanyang mga kamay. Pero ang problema ay ang kanyang lakas ay hindi sinamahan ng sapat na wisdom at self-discipline. Ang kwento ni Samson mga kapatid ay nagpapakita na ang talento, kakayahan o lakas ay hindi sapat upang manatiling matatag sa buhay. Ang tunay na lakas ay makikita sa karakter, obedience at self-control. Kung kayo mga kapatid ang buhay ni Samson mga kapatid, paalaala sa atin na kahit ang taong may malaking calling mula sa Diyos ay maaaring magkamali kung hindi niya bandayan ang kanyang puso. Maaaring hindi tayo kasing lakas si Samson sa physical na paraan, pero lahat tayo ay may mga kahinaan, mga tukso, mga desire o mga sitwasyon na maaaring magdala sa atin sa maling landas. Ang mahalaga ay matutunan natin bantayan ang ating puso at manatiling tapat sa mga prinsipyo ng Diyos. Dahil sa uli mga kapatid, ang tunay na lakas ay hindi masusukat sa kung gaano tayo kalakas sa labas, kundi sa kung gaano tayo katatag sa loob natin kapag naharap tayo sa tukso at sa desisyon natin sa buhay. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.